Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong mga kaguluhan patungkol po sa mundo ng isabong na kung saan ay meron pong mga pagkakasangkot sa mga kaguluhan. Etong si Atong Ang at ang isang pinangalanan ni Atong Ang na dati daw pong kongresista na nagngangalang Patrick Antonio. Ngayon po, habang ako'y nag-i-scroll sa YouTube, nakita ko po itong video na mayroon pong parang nagagalit itong si Atong Ang at mayroon po siyang sinabi na parang sasampalin na naman daw po ulit itong tao na ito. Panoorin niyo po para maintindihan ninyo at para po makita ninyo kung gaano ka-cool na magalit itong si Atong Ang. Nakita ko siya, parang napaka-cool niyang magalit. Parang alam niyo yung, kung titignan niyo, parang hindi galit. Kung makikita niyo si Atong Ang. Ngayon, ito po yung video na nakita natin. Panoorin po ninyo at saka po tayo magbibigay ng reaksyon. Kung ano yung totoong nangyari. Okay. Ang sabong, 50 years na akong nagsasabong. 50 years. Ibig sabihin, 50 taon na ako nagsasabong. Ito na ang buhay ko talaga. Mahal ko ang sabong, ang industriya ng sabong. Gusto ko, nakikita ko, umaasenso lahat, gumaganda lahat. Hindi ako after sa pera dito sa sabungan na to. Kapareho na itong sabungan na to, itong arena na to. Pinapagamit ko to ng libre sa mga boxing, championship, libre. Sa mga barangay, sa Manila, yung mga religious group, pinapagamit ko to libre. Ibig sabihin, yan ang sukli ko doon sa naging buhay ko sa sabong. Okay? Masaya ako sa sabong. Hindi ko hinahabol na kumita ako, kasi dito na dyan. Ngayon, ang habol ko, ayusin ng mga sabongero, mag-charity kami, magpagamot kami ng mga tao. Yan ang hinahabol ko, hindi pareho ng mga ibang tao. Ngayon, meron lang akong i-clear nga lang. Okay? Yung February 22, nagsalita yun yung sinabi ko na may meeting ang digmaan, no? Dumating si Patrick doon. Tapos, sumingit siya ron. Yan. Nung sumingit siya, ano pinagsasabi niya. Okay? Sinasabi niya, manyonyopiro tong grupo ng mga pitmaster. Sinabi rin niya na ang mga sitisyador daw dito, binabayaran para manloko. Sinasabi rin niya na kami raw gusto namin kupuhin ang sabong. In short, ang gusto raw namin, kontrolin ng buong, ibig sabihin, sindikato. Okay? Ngayon, nung nagsalita naman siya after a week. Ang sinabi lang niya na manok lang daw ang nag-aaway. At tignan daw ang kredibilidad ng pagkatao niya. Yun lang daw masasabi niya at hindi raw totoo sinasabi ko. Okay? Ako, ang ugali ko, tsaka sabi niya, kaya raw siya hindi nagsasalita dahil hindi raw siya duwag. Ayaw lang niya ng away. Kung hindi ka duwag, dapat ipaglaban mo, sinasabihan ka na ng tao na may ginawa ka masama ayaw ka magpaliwanag. Hindi ka pareho ko, sinasabi ko lahat. Diretso mata ko, sasabihin ko talaga sa tao yan. Pag ayoko. Alam niyo naman dito, maski manok ko, pinapatalo ko. Pagka masaya lang kayo lahat, pinapatalo ko ang manok ko. Okay? Ngayon, yung sinabi niya na parang sinasabi niya na kayo na lang mag-obserba kung ano pagkatao niya. Tsaka kung totoo sinasabi ko. Ngayon, ilalabas ko yung totoong sinabi niya. Kung siniraan niya kami o hindi. Patrick, mahiya ka sa sarili mo. Tignan mo to. Pakinggan mo. Sige, ilabas niyo sa video. Pakinggan niyo maigi yan. Dalawang numero ng pagpapatakbo ng sabong Hinaan niyo konti, hinaan niyo. dito sa modern. Like what I said, eventually,
dalawang grupo lang ho ng magpapatakbo ng sabong dito sa modern way of community. Yan po ang nauna, Pitmaster, at we aim to give them a run for their money. Yan ho ang global fights line. Pero siguro pwede ko malaki sa inyo na isa sa mga sabungan ko ang wala ka nakikitang chope, bandarayan na sentensyador, at may nasasaktan. Kung ang purpose ng iba ay kontrolin nila ang sabong, nangyayari po sa akin yan. Ako, pag meron akong gusto sabihin, sasabihin ko diretso. Si Patrick, nakita nyo kung gaano ka-trader yan. Ito lahat kayo nakikinig, tsaka lahat kayong sabungero. Dito, lahat. Si Patrick ba may kaibigan maski isang sabungero? Ang tagal na nagsasabong niya, napakasama ng ugali niyang tarantado na yan. Nakita nyo? Di ba? Ayaw niyang aminin na sinabi niya, ayan ngayon, ayan ang boses niya. Siya mismo yan. Ngayon, itanggi mo, Patrick. Nasampal ka na dati. Gusto mo pa yatang maulit eh. Di ba? Napakasinungaling, nakita nyo? Di ba? Nakita nyo yan. Ako, pag nagsalita ako, mas kanino, kaya kong panindigan. Pag ako pinagbintangan mo, lalaban ako. Nakita nyo, ilang beses na ako napunta sa Senado, maski saan. Nakita mo si Patrick, naninira ka na, nang wawalang hiya ka na, ayaw niya sagutin. Wala raw siyang ginagawa. Ang laki mong tao, hindi mo kayang panindigan ng salita mo, Patrick. Di ba? Yun lang sinasabi ko. Sino maniniwala dyan? Sino maniniwala dyan kay Patrick? Sinasabi niya, wala siyang sinasabi. Ayan na. Nilabas ko na. Itanggi mo uli, Patrick, na hindi mo boses yan. Para masampal ka uli. Makita mo. Di ba? Di ba? Tingnan mo lang yan. Di ba? Sinasabi ko lang, napakatarantado eh. Ngayon, yung sinasabi niya na nagbabanding kami, okay, ganito yan. Dahil sa gusto kong tulungan ng mga breeders, inuulit ko, Patrick, makinig ka. Babandingan namin lahat ng mga maliliit na mga breeders, tutulungan namin, buong Pilipinas, hindi kami lalaban sa digmaan sa bakbakan. Ngayon, huwag ka na magsinungaling, huwag ka na mambola. Inaayos namin yan para lahat ng manok nila mabenta. Tinutulungan namin. Patrick, matuto ka, huwag kang saksakan ng sinungaling. Pag meron kang gusto, pag tama, ipaglaban mo. Yan ang sinasabi sa di ba? Huwag kang magtatago sa anino ng kasinungalingan. Gago ka. Di ba? Saksakan ka ng duwag, hindi mo kayang panindigan na sinasabi mo. Ayan ang pangalan mo, ayan ang boses mo. Ngayon, itanggi mo ngayon yan. Maraming salamat sa kayo mag-obserba. Siya ba yan o hindi? Okay? Maraming salamat. So, kung makikita nyo po dyan, medyo chill na chill lang naman itong si Atong Ang, di ba? Alam niyo yung meron siyang parang sama ng loob, pero, di ba, hindi po siya yung makikita nyo galit na galit, di ba? Kumbaga, timpi pa rin ang kanyang, kumbaga yung kanyang emosyon. Ngayon po, nabanggit nga po dyan na ito daw pong Patrick Antonio ay dati daw pong nasampal na. Baka gusto na naman daw pong masampal. Hindi natin alam kung sino itong nang sampal dito sa Patrick Antonio na ito. Ngayon, itong Patrick Antonio po na ito, siya yung dating congressman daw po na nabanggit doon sa Senate hearing nitong si Atong Ang na daw po, na bakit hindi iniimbestigahan ni Bato. Dahil nga po, di ba, lahat ng isabong noon ay parang, kumbaga, meron po lahat mga pagdududa, pero si Atong Ang lang ang pinipinpoint po doon sa mga sabungero. Ngayon po, talagang tumindi na po yung sagutan. Ito po yung sagot nitong si Patrick Antonio. May mapapansin kayo dito sa sagot ni Patrick Antonio. Magandang gabi po lahat sa inyong mga kaibigan. Ako'y nandito ngayon, hindi parang sumagot sa mga narinig ninyo. Hindi na kailangan sagutin yon. Kayo na po mismo
ang maghusga, magdesisyon kung tama yung narinig nyo o hindi. Meron po tayong kasabihan sa mga sabongero na manok lamang po ang nag-aaway, hindi mga sabongero. Tama o ba yan? Mga kaibigan, meron tayong kasabihan na ang nag-aaway ay ang mga manok lamang, hindi po tayo. Tama o ba yan? Pues, wala na po akong sasabihin kundi wala akong inaaway, ayoko na may kaaway. Pag may isang tao ay ayaw makipag-away, hindi ibig sabihin takot, kundi sa akin, ilalagay ko lang sa ayos ang dapat na gawin po natin. Magsabong tayo, mag-enjoy po tayo, at maraming salamat po sa lahat ng nag-comment sa Facebook, ang mga tumawag sa akin na ako po'y dinedepensa. At isa pa mga kaibigan, tuwang-tuwa rin ako dahil ngayon mga kaibigan, nabubuo natin ang isang grupo na napakaganda na magpapaganda ng sabong. Hindi dahil sa kikitain lamang kundi ayusin po natin, ilagay natin sa ayos ngayon. Mga kaibigan, ang daming associations, grupo ng mga sabongero, kagaya po ng LBC, ang LGBA, ang mga taga-Negros, GF-BAN, NGBA, sa Panay, nandiyan din po ang UPAP, at iba pa pong mga grupo ng Tigmaan, at mga kaibigan, malapit-lapit na rin po na sasama sa grupo natin. Sabi ko natin, dahil po, malapit na rin pong sasali sa grupo natin ang Bakbakan Group. Mga kaibigan, ibig sabihin yan na nagkakasundo na po itong mga grupo malalaki parang mapaganda natin ang paghawak ng sabong dito sa Pilipinas at saka sa buong mundo. Sabi ho natin, this is a gentleman's sport. Totoo po yan. Pilitin po natin na maginoo po tayo sa ating pagsasabong. At makita po ninyo na yan po ay kagaganda ng swerte natin pagkaganyan ang attitude natin. So maraming salamat po sa inyo at maniwala kayo, yan lang pong paraan parang gumanda ang sabong at buhay natin. At isa pa mga kaibigan, maraming salamat lahat sa lahat ng naniniwala sa aking pagkatao. Salamat. Salamat po. At gagawin ko na magagawa ko, parang hindi po ako mapahiya sa inyo. Maraming salamat po. God bless you. So, kung mapapansin niyo dyan, medyo parang mas kumbaga may edad na itong si Patrick Antonio. At yung kanyang pagsasalita, alam niyo po yung mahinahon din, di ba? Kasi alam niyo po, mga sabongero, gentleman yan. Mga gentleman po yan. Ngayon, kung makikita niyo siya, parang, di ba, parang hindi naman po siya galit. Parang nagpapaliwanag lang. Parang alam niyo yung nililinis niya lang yung kanyang kumbaga side. Nilalabas niya lang yung kanyang side. Ngayon, parang dito po sa pangyayari na ito, alam niyo yung makikita natin talagang napakalaki po talaga ng industriya ng sabong. Ito po talaga napakalaki talaga dahil makikita natin na ang mga pinagtatalunan dito, mga pinag-aawayan dito, mga grupo, mga breeder, mga produkto, 'di ba? Ito po yung mga pinagtatalunan dito Kumbaga, ang gusto nila lahat
eto, dapat sa akin ka kumampi, yung isa naman, o dito kayo sa akin, di ba? Parang ganun po ang pinag-aagawan. Kasi nga po, malaking pera ang nakataya po dito. Kaya po, meron pong nangyayaring hindi magandang sigalot dito po sa sabong. Kasi 'di ba, money is the root of all evil. O kapag syempre, kapag medyo humihina yung isabong ng isa, nakikita niya medyo malakas yung isa, syempre, 'di ba? Parang nagkakaroon niya ng kompetisyon. Yan po yung nakikita nating dahilan dito. Ngayon, talagang nabuwisit na itong si Atong Ang dito sa Patrick Antonio na ito. Alam niyo po ba, binan po ito sa lahat ng sabungan ni Atong Ang. Pilitin natin ayusin ang kalawang ng industriya na to. Alisin natin sa industriya na to. Ikaw, Patrick, mahilig ka magpaaway ng tao, mahilig ka mag-ape. Napakasinungaling mo pa, leche ka. Okay? Dahil sinasabi ko lang, kasi sa mga tao Okay? Mula sa araw na to, lahat ng pasabong namin, ban ka na, hindi ka namin kailangan dito. Ngayon, nakikiusap ako sa mga kasamahan natin sa buwan. Nakikita niyo naman si Patrick. Pagkasasali sa inyo, huwag niyong tanggapin. Basura yan ng sabungan. Ever since. Sasali yan pag nagpapanalo manok niya, paparada ng malaki, galit pa yan pag hindi nakasa. Pag natalo manok niya, iiwanan yan. Hindi ka pupustahan. Ito, totoo to Nung kalakasan ng Pasay, gusto niya pabaksakin ng SCA. Walang kaibigan si Patrick mas sino? Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon, yung manok niya na sinasali niya sa NCA, nakikita niyo nakasulat, finance, hindi niya pinupustahan yun. Pinapapinas siya kay Jun Santiago. Isipin niyo kung anong klaseng tao yan. Di ba? Walang prinsipyo sa buhay So, yung sabihin, inaano ko lang, na nakikiusap din ako. Linisin natin, pag anuhin na natin, iba na natin yan sa lahat ng sabungan kasi basura yan. Huwag nyo rin bilhin yung produkto niya dahil kaos na yan Diba? Okay? Maraming salamat sa inyo. Tuloy na natin, sabon natin. Okay? Talagang nabuwisit na si Atong Ang dito kay Patrick Antonio at tinawag pang basura ng sabungan. At nako, ban na po sa lahat ng sabungan ni Atong Ang itong si Patrick Antonio. Actually, hindi na natin nakita o hindi na natin nasundan dito sa istorya na ito kung ano na po ang status ngayon dito po sa kay Atong Ang at kay Patrick Antonio. Hindi natin alam kung sila ba'y nagkabati na o sila ba'y okay na kasi nga po nahinto naman na ang isabong, di ba? Pinahinto na yan ni PBBM at idineklarang illegal noong bandang December ba ng kanyang panunungkulan pagkaupo niya noong 2022. Basta si PBBM ang nagpahinto diyan sa isabong para nga po matigil na ang mga nangyayaring krimen at para hindi na rin po mas lalo pa na lumawak ang kumbaga danyos perwisyos na dala-dala nitong sabong kasi nga po di ba alam natin ang sabong ay isang kumbaga hindi lang basta libangan, di ba may involved na pera at nagkakaroon na po ng mga kumbaga krimen sa loob nito. Kaya po, di ba, kaya ko po ito pinresent sa inyo para makita lamang po sa inyo, para maipakita ko lamang po sa inyo na yung mga tao nasa industriya po ng sabong mga cool na cool. Cool sila, hindi sila yung nagpapakita ng sobrang emosyon, 'di ba? Yung mataas na kumbaga pagsasalita, yung ano lang sila, chill lang talaga sila, 'di ba? Yan ang alam niyo nung nabang pinapanood ko, sabi ko, galing nagagawa nilang magpaka-chill lang kahit na kung tutuusin ay milyon-milyon na pera po ang kumbaga parang pinag-uusapan dito. Ngayon, makikita rin natin diyan si Atong Ang hindi po siya kumbaga yung talagang tao na marahas magsalita. Nagsasalita ng mga ganun pero yung mga ogag, 'di ba? Nagsasalita siya ng ganyan pero hindi yung talagang makikita mo nagigil na gigil, galit na galit. So dito po makikita natin din na hindi po tayo talaga makakapag-base
sa kung ano po ang nakikita lang natin sa isang tao, 'di ba? Kumbaga kung ano man po ang kalooban nila, hindi natin malalaman hangga't hindi natin sila nakikilala ng lubusan. Ngayon, oh, eto na, nag-uumpisa ng magkaroon ng linaw yung nangyayari po dito sa ano na ito, sa issue ng mga sabungero. Sana, 'di ba, ay yung katulad nito, yung mga ganito pong away sa loob po ng industriya ng sabong, sana ito rin ay maimbestigahan dahil baka mamaya merong naghihigante dito kay Atong Ang. Yun ang ilan din sa mga nakikita kong comment na baka po itong si Atong Ang ay kumbaga parang ginagawang poll guy para po sa kanya maturo lahat, siya ang mapagbintangan lahat at siya ang mapinpoint ng investigasyon. Actually, malilinaw lang yan at magkakaroon lamang po ng kaliwanagan ang lahat ng issue na ito kung ito pong si alias Totoy ay kumbaga makikipagkita na o susuko na po sa DOJ o sa PNP o sa NBI. Actually, ang napolcom po natin ay pinupush na itong si alias Totoy na lumantad na at sumuko na po sa mga PNP kasi po malawak na po ang nagiging istorya at nagkakaroon na po ng salasalabat na espekulasyon ng ating mga kanetizen. So ito po ay kumbaga pag lumabas na si alias Totoy, di ba? Siyempre sasabihin sa meron niya mga press con, meron niya mga pagpapaliwanag, baka i-present siya sa media, 'di ba? Doon niya masasabi, doon niya makukwento kung ano ang mga karapat dapat na malaman ng taong bayan at 'di ba? Makarating hanggang korte, mabigyan ng due process at 'di ba? Tignan talaga ang bawat side ng isa't isa, 'di ba? Hustisya para sa lahat, hustisya para sa mga sabungero, hustisya para sa mga pinagsususpetsahan dito po sa issue ng mga sabungero. So, sana nga talaga, 'di ba, lumabas po ang katotohanan. Ito kasi si alias Totoy, ang bagal, parang ang tagal pang sumuko sa PNP o sa DOJ. Kasi alam niyo po habang tumatagal, mas lalo ding parang kumbaga nagkaroon na ng pag-asa yung mga naulila. Habang tumatagal, syempre kapag 'di ba, delay ng delay ang paglabas nitong si alias Totoy, puro salita lang siya, puro kwento lang siya doon sa GMA News, 'di ba? Parang alam niyo yung pagkasabik na nagiging kabaligtaran nito yung nagiging dismaya. Madidismaya syempre yung pamilya kasi ba't ganon? Hindi pa rin sumusuko, hindi pa rin nagpapakita, hindi pa rin wala pa ring linaw, 'di ba? Paano kung bigla na naman itong maglaho? O hindi na magpakita, hindi na magpa-interview. O magtago na. 'Di ba? Nako, may iwanan na naman sa kumbaga sa pagkakabitin. Etong ating mga kumbaga mabibitin na naman sila sa sa hustisya. 'Di ba? Kaya sana ito si alias Totoy ay lumabas na, lumantad na para po mabigyan ng proteksyon ng DOJ at maisiwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.